Isang nakakagulat na tanong ang bumabalot ngayon sa publiko. May namumuong pagkakaisa ba sa hanay ng mga general at ilang personalidad sa militar para hamunin ang kasalukuyang pamahalaan? Pero bago tayo maniwala sa mga kumakalat na balita at posts online, mahalagang tandaan, wala tayong dapat ituring na kumpirmadong katotohanan hanggat walang opisyal at mapagkakatiwala ang ebidensya. Sa hitnang matinding debate sa politika, mabilis kumalat ang mga alegasyon tungkol umano sa pagkakaroon ng sanipuwersang ilang opisyal ng militar. May mga nagtatanong kung may plano raw bang baguhin ang liderato ng bansa, habang ang iba naman ay nananawagan na sundin ang konstitusyon at ang demokratikong proseso. Kung totoong may ganitong pagkilos, napakalaking usapin nito. Ang Armed Forces of the Philippines ay may tungkuling protektahan ang bansa at ang konstitusyon. Hindi ito dapat gamitin bilang instrumento ng sinumang grupo para sa pansariling interes o pakikipaglaban sa politika. Kaya ang pinakamahalagang tanong na yon, may konkretong ebidensya ba? May opisyal bang pahayag? O isa lamang itong tismis na pinalalaki sa social media? Habang umiinit ang diskusyon, dapat maging maingat ang publiko. Huwag agad maniwala sa edited videos, anonymous posts, o mga screenshot na walang malinaw na pinagmulan. Kung may tunay na problema sa pamahalaan, may mga legal at demokratikong paraan para ito ay maresolba sa pamamagitan ng Kongreso, Korte, halalan at iba pang mekanismong itinakda ng batas. At kung may sinumang opisyal na lumabag sa batas, dapat siyang manadyot ayon sa due process, hindi sa pamamagitan ng dahas o ilegal na pagpapalit ng liderato. Sa huli, isang bagay ang malinaw, napakahalaga ng katahimikan, katotohanan, at konstitusyon. Kaya bago tayo sumigaw ng papatalsikin na itanong muna natin nasaan ang ebidensya, sino ang naglabas ng impormasyon, at kumpirmado ba ito ng mga lehitimong autoridad? Dahil sa panahon ngayon, isang maling impormasyon lang ay pwedeng magdulot ng malaking kaguluhan. Kaya manatiling mapanuri, suriin ang source, at huwag magpakalat ng hindi kumpirmadong balita. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kumakalat na alegasyon tungkol sa umano'y pagkakaisa ng ilang personalidad sa militar? Totoong banta ba ito sa pamahalaan? O isa lamang itong political rumor? Basta pagka may evacuation notice, evacuate kayo, kaya magmamatigas. Pagka yung mga malapit sa baha naman o sa tabing ilog, ingat kayo. So, nihintayin natin yung Lunes. Tuloy-tuloy yung impeachment, no? Day 15 ng impeachment. Day 15 ba? 14, 11, 12, 13. Oh, 14, day 14. So, wala talaga sa hulog yung natin, sistema natin. Ngayon, ang gusto nating pag-usapan ay yung mga Marines, no? Pera o kahon, parang gano'n pera o kahon. Ang offer ay 8 million. Naging 10 million. Naging 20 million. Kahon. Pagdating 25 million. Pera na. Tragis talaga. Yung apat ang nagbago, wala ng kaso, tapos na 25 million, yun yung balita nila, no? Yun yung kwento. Totoo man o hindi natin alam, sila nakakaalam. Basta ang punto, ang kwento, apat yung nag-recant sa 18. Nakakulong ngayong weekend yung 10 kasi nga hindi pinroseso yung naproseso yung kanilang tawag dito, bail. So hindi nakapagpiyansa kaya kulong sila over the weekend. Yan ang mga tatalakayin natin yung development na yan. Pera o kahon? Ang unang tawad, 8 yun. Kahon! 10 million! Kahon pa rin! Binilangan ng pera. 20 million! Isang maleta na maliit. Nagde-deliver kayo dati niyan. Di nakita ninyo yung sige, okay lang ikuha ninyo. Hindi na makikita eh. Baka 25 million
Kahon. Hindi. Pera na, pera na. Isang maleta. Yan. Anong takeaway doon? Ano? Hindi pare-pares ang tao. Iba-ibang konsiderasyon. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa sa kanila. Lahat ng tao. Isipin nyo na lang, kayo yung ano, sa ano. Senator nga eh. Di isa, nagpakulong. Si Estrada, no? Okay lang makulong siya. Yung dalawa, pera na. Pero, kwarta o kahon nga eh. Oh, so, yun yung ano. Nakaloko tong Pilipinas. So, it will all depend on the character, upbringing, breeding ng tao, bawat tao, no? Kayo tumapat doon. Hindi natin alam kung nandun na kayo, meron nga dyan, ibang official, 1 billion eh. Oh. 1 billion. Kahon. Sumama ka na sa taong bayan. Kahon. Kumampi ka na sa amin. Kahon. Mag-withdrawal ka na. Oh, kahon. Yun yung chismis yung iba. Ewan ko sino man yun. Kaya na mag-connect-connect, kaya na mag-isip ko sino yun. 1B. Yung isa nga, 5B eh. 5B. Nagre-reklamo pa eh. Putang na. 5 billion lang ang binigay. Putsa, no? Samantalang yung mga congressman eh. Ang offer sa inyo ay 250 million. Pera na. Impeach na. Kaya lahat eh, may kanya-kanyang presyo. Yung mga vlogger nga eh, yung iba nga dyan, 40 mil lang eh, 50 eh, 100,000 eh. Kahon, pera na. Yung iba nga, monthly na bayad na 50 mil o 100,000. Yung namatay eh, magkano? 2.5 million yung pinag-aawayan nila. So, anong ang malaki dito yung key takeaway, no? Sige, bumaliktad yung 4. Meron pang ilan na tira, 14 na tapos may 12 pa nga, di natin alam niligawan, no? So, ano ibig sabihin? Ang narrative nila, no? Ang narrative, gusto ko sabihin, yung una, ang narrative nila, sinungaling. Kinasuhan sila, yung mga Marines, kinasuhan ng cyber libel. Ibig sabihin, pagka kinakasuhan ka ng cyber libel nung offended party na pinaratangan mo kuno na tumatanggap ng maleta, nag-deliver sa kanila, sila yung nag-deliver. Knock, knock, hello, delivery service. Ano yun? Maleta, sir. May maleta. Ito ngayon, ang ano na yan, cyber libel. Okay. So, yun yung sinundan ng mga vlogger at mga troll at saka mga nagsasalita, yung mga para sa gobyerno, na puta na, magkakaso sila ng cyber libel, etc. Sinungaling tong puta ng 18 na to. Armed Forces nga eh, dinenay tong mga to. Isinuka ang Marines. Sinuka ng sariling organisasyon. Kaya, no? Puta ragis to. Nakakaya yung Armed Forces. Hindi yung mga Marines, no? Ako, ano kayo mga Marines na yan eh? Mga idol ko yan, ha? Mga idol. Yung mga may prinsipyo. Pero yung namera na, hindi ko na idol yan. Wag nyo na sabihin Brave 18, Brave 14 na lang. Tapos baka mabawasan. So, ang mahalaga na dapat ilagay nyo sa isipan niyo mga kababayan, na bakit binibili? Bakit may nag-o-offer ng pera? Yun yung hindi na pag-uusapan. Yun yung hindi iniisip. Ang una iniisip, bumaliktad na, sinungaling, ganyan na mera na, etc. Wala ng prinsipyo. Pero ang isipin nyo, bakit may offer na una 8 milyon, naging 10 milyon, 15, 20, ngayon 25. Kumana na, pumayag na. Kung kayo may pamilya at may ano kayo,
nape-pressure kayo, baka may sakit dyan sa pamilya nila, etc. At saka wala silang nakitang suporta sa taong bayan. Kulang ang suporta. Pinahamak pa sila ng mga handler nila. Napahamak sila. Ngayon hinahunting sila. Ngayon tatago sila. Delikado, 50-50 pa buhay. Mag-iisip ka demonyo. Doon magaling ang demonyo. Alam mo niya, yung may demonyo pakikitaan ka pa ng paldo-paldo no, sige na, pumayag ka na, wala ng kaso. Hindi nyo alam, baka mamaya tsuguin din kayo. Okay, wala ng kaso, nandiyan kayo, meron kayong so much money. Ngayon, alam nila na meron kayong pera, yung mga kapitbahay, ganito, bla bla bla. Tapos papasukin kayo na magnanakaw, patay kayo. Pwedeng ganun para tumahimik na kayo. And then matakot yung iba, etc. So, ang ano dyan, bakit may bumibili? Ano yung binibili? Pag-recant. Kasi yun ang nangyari, di ba? Binayaran ng 25 million, binabayaran ng 25 million, magre-recant. Sa halagang 8 million niya, buti nga, di pa bumigay Kaon! Sa 2025, 25 million, pera na. The most important takeaway there is bakit binibili yung testimonya nila? Bakit binibili yung katahimikan nila? Bakit binibili yung katotohanan? Para tumahimik na sila, para hindi na sila nag-recant sila, pinapawalang bisa nila yung salita nila na una. So, 4 yun. No? Ano ibig sabihin nun? Hindi yung nag-recant sila dahil sa sinungaling sila sa umpisa. Pwede ka naman magrekante ng walang pera na involved, walang bayad. Pero ang tanong doon, bakit may pera na involved? Sino yun na nagbabayad ng 25 million ng isa? Kaya kung isipin mo, 25 million, magkano yun? 25M, ilan ba sila? 18 sa 10, 500 million. So minus 25, 450 million. Tulin sa math. 450 million ang binadget para sa kanila. 18. Meron pang 12. No? Wala pa naman sinasabi. Kaya mas bababa yung dyan. Bakit naglalabas ng ganong pera? Pera natin yan Pera na taong bayan. Bakit naglalabas ng ganong pera? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi nila. Kaya lalo dapat kayo magalit. Lalo talaga dapat ilagay nyo sa isipan to. May mastermind, merong sindikato, mga tukmoy ito, mga walang yan to. Takot na takot sila na lumabas ang katotohanan, kaya papatulan nila itong 18, babayaran nila. Well, ang bad news dyan, para sa kanila, hindi lahat ng tao kayang bilhin. Hindi lahat ng tao. Ang advice ko sa mga Marines, maganda kayo, baka tsugiin kayo, Yung kaso-kaso, kayo, pwede mag-chippy ng mga Pilipino, etc. O yung mga handler ninyo, yan. Trabaho ng mga handler nyo yan na pag-ingatan kayo. Dapat nung palang, inisip na yan. Na yung pagsasalita ninyo na hindi... Yung umpisa palang nilabas kayo sa Club Pilipino Dapat nung palang kompleto Ricardo na. Nagtuloy-tuloy na. Hindi, napagpiestahan kasi. So, yung huling-huli ninyong appearance doon sa may double gem na doon sa may EDSA, Yung para sa mga malalaking gathering o mga kasal-kasal, reception, doon sa may parting EDSA na sinasabi Senate hearing, Blue Ribbon, hindi naman dumating yung mga senator. So ang tanong nga doon, bakit hindi dumating yung mga senator? So na-set up yung meeting as na siguro baka hindi alam ng mga senator, kasi kung senator ang nag-set up noon, pupunta talaga mga senator. Tsaka Senator of the Republic yon, hindi mo pwedeng basta-basta harangin. Pero hindi, nangyari doon wala yung mga senator So question mark yun. And then, nagsalita sila, nag-conference. Yun nangyari. Kaya,
nawala na ng pagkakataon. Pero kung kunyari, inassemble, sa akin kasi suggestion lang suggestion lang pagka ganyan, mag-assemble kayo ng korte, ang daming lawyer na nagsasalita, oh. Nandiyan sila, yan nga, nandiyan si Baligo, nandiyan sila, mukha ng lawyer, mga lawyer. Sila Topacio, daming lawyer dyan. Si, General Garcia, tapos sila Respecio, sila Trixie, maraming lawyer. Ikarambola ninyo, create kunyari kung 5 lang o siyam, odd number, o kaya 15, parang Supreme Court, na lawyer ng taong bayan. Create a People's Court. Yun, People's Court kayo ng People's Court eh. Nadidinig ko, People's Court, pero United People's Initiative, and then you are the one saying na magkaroon ng People's Court, gawin nyo na. Nag-create kayo ng korte talaga ng taong bayan. Anong masama do? Wala namang masama ron eh. And then, dinigin natin ng taong bayan lahat ng That's how to do it. Hindi yung ibabarandal mo yung 18, tapos nun ngayon, nasaan yung suporta. Kaya nga, nagbanggel eh. Hindi Kaya nga, nung hirap magsalita kasi yung ang moving forward, nandyan eh, napuntahan yung 4, ibig sabihin napupuntahan yung iba, so dapat doon na preempt yun 18 liligawan yan, babayaran, ipa-pressure, idadanggel, wala kang kaso, etc. Tatakutin yung pamilya mo, etc. Dapat nung pa lang alam na. Yung sasabihin nila ma-implicate yung kriminal ma-implicate yung magnanakaw. So dapat nung pa lang tuloy-tuloy na, parang manok ba? Yung sa sabungan, di ba? Yung manok, pak. Kikig ba? Pak. Pagka nakatama, nahawakan mo ng ganyan yung leeg ng kalaban mo, llamado, dehado. Yung manok pumapalong ganyan, tatama yung tari. Di tapos. Nung unang labas sa kasi, dun sa doon sa Green Hills, Club Filipino, dapat doon pa lang, tapos na. Then dumating na yung mga tao, na-areglo na yan. Problema kasi, endgame. Again, ayun na naman, endgame. Kaya ako nagagalit kasi, endgame ang wala Panay, lang Kaya kita mo ngayon, 4, nag-recant. But that does not lessen the weight, the gravity of the testimony. Kasi may initial na testimony. At may salita na may bayad, and may record ng pag-offer. So, it will all build up into a case later on pag ang taong bayan. Kaya dapat dito, mag-areglo kayo, hindi Supreme Court. Korte ng taong bayan. Upuan, and then isang venue, and then boom, kuna na. Labas lahat. At protektahan ng taong bayan. Gusto natin matiging testimonya. Lahat. Picture, lahat ng ebidensya ilabas. And then tuloy-tuloy na. Puti, pananagutin natin Hindi yung ganito. Kayo'y tinatakot, kayo'y nagtatago. Anak ng toko ayan. Ano ba yan? Ngayon yung 4, nag-recant. Yung iba, magre-recant. Anong ginawa kay Gutesa? Given nga si Gutesa, yung iba, ginulpe. Nagtago. Paano na? Alam naman ninyong kriminal yung may utak dito. Kriminal yung kalaban. Demonyo yung kalaban. Tapos nun, tartatuhin nyo ng patas na labanan. Hindi pwede. Para naman kayong mga Dapat dito, unahan. Gulatan. Ewan ko. Magagaling. Bobo ako. Yun yung punto. Bobo ako. Hindi ko alam yung ginagawa ko. Kayo magagaling. Ngayon, paano yung tao? Nagtatago. Sila yung delikadong buhay.
O, nasaan dito yung mga leader? Saan dito yung mga magagaling na maingay? Gusto niyo magsalita ang mga to, magtestimonya, yan yung may hawak ng ebidensya, tapos nun, tatakutin yan. Paano sila? Bahala sila sa buhay nila. Tapos nagtatawag si Atty. Balikod, nandun daw sila, etc. etc. Paano na? Kaya nag-decide ng ganun yung apat. They felt alone. They felt, wala eh. Wala tayong mapupurbecho dito. Wala tayong dito. Kaya, sige, perahin na lang natin. Putangin ng mga to. Putangin na, may kaso tayo, etc. etc. Kaya nga, magalit yung magalit. At least, wala na akong kaso. Wala na kayo. And then you have the four na magkukumbinsi dito sa iba. Makikita ngayon itong iba na yun, okay sila. And yung demonyo, sige tukso. Walang basta nga sa akin, lalo akong naniniwala na tarantado tong tong kalaban, demonyo, kasi binibili. Pinambibili, pera ng taong bayan eh. Tapos dun, yung 25 million, di biro-biro yun ha, hindi 25 million na isa. Yung 18 na yan, pagka nabayaran mo lahat yan, kalahating bilyon yun. Imagine, kalahating bilyon. Kung yan ginasto sa PhilHealth, ng putya, daming namamatay sa ospital, tapos walang pera, tapos yan, kalahating bilyon, pambibili nyo lang ng testimonya ng tao, para hindi kayo madiin. Kaya nga, walang kakwenta-kwenta to. At the same time, yun yung yun yung peg ngayon impeachment, inaano ninyo, si Inday Sara, putya, in prosecution, apat na withdrawal, 125, 4, 500 million lahat. Tapos wala na. Bakit? Wala na ng confidential fund 125 million 2022. 2023, tatlong quarter lang. Yung last, wala na. Kaya, 125, 325. 375. Plus ito, 125, 500 million. Anong sila doon? Issue na issue yun, no? Issue na issue. Samantalang ang Bongbong Marcos, no? 4.5 billion, 4.5 billion, 4.5 billion. Ilang taon? 22, 23, 24, 25, 26. 5 taon. 22, 23, 24, 25, 26. 5 taon, 4.56 billion. Confidential fund, 225 billion. Intel, 2.31 billion. Total, 4.56. Xerox copy, 23, 24, 25, 26. Yung total ninyo, yung 4.56, 5 taon. 22.8 billion. Hindi issue. Hindi issue. Saan dinala yung pera na yan? May resibo ba yan? Issue sa korte. Ang tinitira, Inday Sara. Ilan? 500 million. No, isang 125 sa 2022, isang 375. Parang napakawalang yan ng Inday Sara. Misuse of funds. Na binibira na ng mainstream media, mga vlogger, mga troll. Ay, nako. At kayong mga Pilipino na aanga-anga, maniniwala kayo sa narrative nila, sipin ninyo, 500 million, 500 million. 22 billion. Sa presidente pa lang at vice president. 500 million na ang may notice of disallowance lang so far na alam natin is yung 125 million na pinasa yung 50 plus million, 77 ang di pinayagan. May question mark pa na yung mga resibo hinahanap nila, confidential fund nga. Ay, nako. Yun ang pinipilit nila. At yung tanong pa ni Pangilinan na, kauna-unahan lang ba yan ng agency na inaudit mo na yan yung nagbigay lang na acknowledgement receipt, panay acknowledgement receipt ang binigay. Yes, Your Honor, sabi nung COA. Sabi nga nung COA, yan lang yung may confidential fund na Vice President kaya nga acknowledgement receipt lang binibigay Confidential nga Wala kang clearance Tapos may acknowledgement receipt na binibigay, ibig sabihin may pinuntahan yung pera.
Hindi pa sapat yun. No, sige, questionin. Pero, wag niyong paparatangan na magdanakaw na yung tao. 500 million, 22 billion. Sus Mariosep. Kung lahat ng ahensya nga na may confidential fund, ito total natin, ilan lahat ng confidential fund? Tapos mabigat yung ano. Tapos habang nakikinig tayo dito sa distraction na confidential fund, yung impeachment ng Inday Sara, ayan, gumapang sila. Pera o kahon, ayan, 25 million, 4, tigi-tigisa, 100 million yon. Pera ninyo yon. Pera natin yon. Ayan, ano na sila, nag-recant. Tapos habang kinakasuhan yung mga leader. So pagdating nito sa dulo, ubus na. Wala nang mga leader, wala na. No? Wala na. Kakasuhan kaya ako? Kakasuhan kaya ako? Subukan nyo. Magkaalaman tayo, putragis kayo. Kasuhan nyo ako, tanganan nyo, personalin ko kayo, gago kayo. Ungas kayo, alam niyo kayo may kasalanan Sa kaya kakita, babayaran mo ng 25 million para tumahimik yung tao, para mag-recant. Ang pag-recant, no? Konsensya yun, no? Pero yung o-opera mo na wala ng kaso. Imagine, wala ng kaso, tapos nun, mananahimik ka na, happy ever after with your family, 25 million. I-recant mo lang. Ibig sabihin nun, yung nag-o-offer, kasama yan sa sindikato. Kasama. Na magbabayad sila ng 25 million, kada isang tao, i-recant mo yung sinabi mo para wala ng ebidensya. That's why they're trying to erase the evidence. Kaya ang sagot dapat dyan, mga kababayan, at mga handler, kung sino man kayo mga handler, mga book, no? Dapat ang solusyon dyan, mag-arrange kayo ng mga lawyer, ng mga desidido. Mga lawyer talaga, no? Na ipalabas yung katotohanan talaga. Hindi yung ganyan-ganyan. Wala mangyayari Senate hearing. Ano yan? Blue ribbon? Wala man. So, yung sinasabi niyo yung United People's Initiative, totohanin nyo. Be united. Come out with a United People's Court. And then, dinigin ninyo yung mga sinasabi niyan, Exhibit A, Exhibit B, gawin nyo style court.